Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Actually na natin to na-discuss na natin ng isang araw to, di ba? Yung sinasabi ko nga, observe ko yan Na-observe ko yan na ang pinopost ng mga media, actually kahit nga mapa ABS, mapa GMA, lagi yung gilid lang na part. Tingnan nyo naka-close up tapos gilid. Hindi nila pinopost yung malaki. Ayun na nga ito kasi si Jobber Laurio. Akala ko, nung una kasi hindi ko pinapansin. Alam nyo ba, 3 beses niyang pinost yan. Iba-ibang picture pero same, nasa gilid lang lahat. Ganyan siya magpakalat ng fake news. Tinadtad niya 3 beses. Ha? Sabi ko nga, anak naman ng wedding yun na nga 3 beses niyang pinost yan para talagang maikalat niya yung fake news niya. Alam mo ito si Jobber Laurio, nakakaano na ito Pag pumunta ka sa page niya, maaasar kay kasi parang tanga lang yung mga post niya. Parang, alam mo yung parang, ganyan ba kababaw yung yung followers mo? Kaya ganyan kabababaw yung post mo? Kesyo magpo-post siya kay Alvarez o selfie. Sabi ko, okay, so patama na kagad sa gobyerno yun? Generic naman yung post niyang yun. Yung sinasabing ganun. Parang, ano ba, Jobber? Anong motibo mo sa buhay? Kaya nga ang tanong ko dito, magkano kaya ang binabayad sa kanya? Tinatanong ko lang naman, Jobber Jobber! Magkano ba bayad sa'yo? Baka pwede magpa-post na rin ako sa'yo. Ha? Kung yan lang, kung tatapatan ko yung binabayad sa'yo, magbigay tayo dito kay Jobber, baka malay mo papatol yan, di ba? Kasi tingnan mo ito, 3 beses talaga niya pinost Di ba bayaran ni Chris Aquino yan si Jobber? Oo, yun ang usapan nila. Si Chris Aquino naman nagsabi. Chris Aquino ang nagsabi nun Hindi tayo. Na nagpapapost siya, nagalit pa nga siya kasi kesyo bakit daw tinitira ni Jobber si Bongo, something like that. Nagmamali ni si Chris na kesyo. Sinabi niya hindi naman daw si Bongo ang tirahin. Sus. Wala. Di ba? Ay nako, Jobber Laurio. Ito pa isang style. Ito papakita ko pa sa inyo isa pang style nito ni Jobber. Ito. Ang babaw parang bata. Ito, yung ganyan. Sabi niya, sobrang nakakahiya mga DDS na to. Kayo rin may pakananan niya mga post na yan. Sino ba naman tangang magpo-post na pupuriin ng artista ng Amerika si Pangulong Duterte? Ano to? Bakit niloloko niyo ako? JR Chad Arcete Bay, dati tumayo ka sa seawall ng Baclaran, Coastal Mo at Manila Bay, dating dagat yan. Tanong mo lahat yan. Pinatambakan ni Ramos ni isa walang umalma. Oo nga ito yung style nila, magpapalabas sila ng fake news. Sila rin naman na maglalabas, tapos, kunwari, i-comment hanggang meron mag-comment na mga Duterte supporter. Tapos sasabihin nila, gullible lang mga Duterte supporter. Ganyan sila, kaya ingat-ingat tayo sa mga post na ganyan. Pag may mga artista o kaya mga quote-quote, kahit mukhang totoo, i-double check nyo po. Ha? Okay talaga. Ayan. Bastos na babasahin. Hindi sa DepEd galing kung hindi sa private Catholic school. Nakita nyo na ito? Nakita nyo na ho ba ito? Itong bastos na babasahin na ito? Iba kasi naka-blur Hindi tuloy lalo maintindi. Hindi. Ito anyway, naman tayo? Madaling araw na. Hindi tuloy natin ma-appreciate. Hindi naman ma-appreciate ang tawag. Hindi natin makita yung impact kung hindi natin nabasa. Nakita kong babasahin nyo ito, grabe ang kabastusan. Hindi ko na babanggitin, pero basahin nyo na lang. Basahin nyo. Yan yung pinamimigay. So, kumalat yan na kesyo galing daw sa DepEd. Yang module na yan. Module. Di ko kasi maintindihan. Basta tungkol sa school, di ko na maintindihan yan. Basta yung module na yan, galing daw yan sa DepEd. Kumalat yan sa social media. Siyempre, yung mga bugok sa lipunan, sinabi na naman, kasalanan ng gobyerno, DepEd. Hindi po pala. Ito yan. Panoorin natin ha.
Pasok. Ilang estudyante ang nakatanggap ng malisyosong learning module. Ang sabi ng DepEd, hindi raw sa kanila galing yung mga ito at magsasampa sila ng kaukulang kaso. Nakatutok si Katrina Son. Kumalat sa social media ang larawang ito ni Rayson Lee. Module daw na ibinigay ng paaralan sa kanyang 16 years old na kapatid. Ang mga ginamit na pangalan, may mga double meaning o kabastusan na hindi akma sa mga menor de edad. Naungkat ito sa budget hearing kahapon sa Senado. How does DepEd ensure the quality of our modules, including those that are drafted and distributed by private education institutions? They are using creative names according to them. Hindi ko kayang sabihin yung mga nakalagay. Giit ni DepEd Secretary Leonor Biones, hindi ito galing sa kagawaran. It's a review center located in a very remote place in Zambales. Ginawa raw ang module para sa mga guro, pero hindi raw ito katwiran para gumamit ng mga malalaswang pangalan. We are going to file privacy under the anti-privacy law, under all possible laws, action against this malicious attempt. It's really sabotage of our programs, put us in a bad light, and it's clearly deliberate. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na base sa kanilang investigasyon, nagmula ang module sa isang Catholic school sa Zambales. Hindi pa naman daw ito formal na nagagamit ng mga mag-aaral. Gagawa raw sila ng hakbang para tugunan ang kamaliang ito. Kinumpirma rin ni Zambales Schools Division Superintendent Leonardo Zapanta na galing ang learning module sa isang Catholic school sa Palawig, Zambales. Ito raw ang gumagawa ng sarili nilang learning module. Ayon kay Reverend Father Raymond Katindig, Superintendent of the Association of Catholic Schools sa Diocese of Iba, agad nilang kinuha ang mga learning module para i-revise sa Lunes. Ang diocese daw ang nagbibigay ng draft para sa learning modules at saka ilo-localize ng Catholic schools. Nagtiwala raw sila sa school coordinator at principal para gawin ang proofreading. Ikinalulungkot daw nila ang nangyari at humihingi sila ng paumanhin. Paalala naman ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines. Hindi lang din ito usapin ng curriculum standards, kundi baka may mga ibang batas na na-violate ito. Unang-una dito, meron tayong Safe Spaces Act at pinagbabawal dito yung sexual harassment in public spaces and online sexual harassment, gender-based sexual harassment. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Alam nyo, ayan no ang ating balita ngayon sabi ko nga pambihira talaga no. Ayoko naman na isipin na sinadya ng mga pari ito Pero sabi ko nga bago kayong mga pumuna, kayong mga pare sa gobyerno, baka gusto nyong tingnan muna yung bakuran ninyo. Sasabihin nyo bastos, bakit nakalusot sa inyo yan? Bakit nakalusot yung ganyang kabastos? Isipin mo grade 6 student ata yung babasahin na yan. Paano na lang pag nabasa yan? Butin may nag-post na naglabas na isang netizen at binatikos. Kung hindi niya binabatikos ang gobyerno binatikos ng ibang mga netizen. Ngayon kung ganyan na nangyari di kung lumalayan, isipin nyo, di nabasa pa yan ng mga tao, lalo na yung mga estudyante. Ay nako talaga ito mga pari na ito. Minsan, sabi nga the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, lumalabas sa bibig. Ay nako. Ang father. Medyo hindi yan nice. Ayan buti naman, good job. Kala ko, DepEd, kayo naglabas niya. Nako, yari kayo sa akin bonggang-bongga. Buti na lang, kung hindi, baka ito si Madam Briones katanda na nga, baka mahirapan, baka sumakit ang puso niyan. Delicates